Hello po sa lahat po ng mga nagmamahal at sumusuporta kay Miss Catherine Bernardo dahil ito po ay isa sa mga pag-amin na naganap dito po sa isang direktor kung saan si Mr. Alden Richards ay naging personal savior. Hindi spiritual savior, personal savior in terms of career. Nitong si Miss Catherine Bernardo, yun po ang ilan sa mga naging usap-usapan ngayon sa social media. Bakit nga ba nasabi ng mga netizen at ng ilang mga showbiz analyst patungkol sa statement na ito? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, ngayong araw, eto na, let's talk about Miss Catherine. Kasi parang direktang sinasabi ng ilang mga netizen ang naging papel ni Mr. Alden Richards sa buhay ni Catherine Bernardo. Alam po natin na talagang may mga proyekto pala, no? Ito pong si Miss Catherine Bernardo na natenga yung mga period movie niya na mga natenga hanggang sa ngayon, ano? It was posted by Abante Tonight, April 16, 2026. Yun po ang balita. It was written by, sino ba nagsulat nito? So yun, walang writer na nakasulat. But ito po ay Abante Billionario Group. Yan po yung kanilang ulat patungkol kay Catherine Bernardo. So ito na, no, pag-usapan na natin dahil pinag-uusapan po ngayon ang naging papel ng isang Alden Richards sa buhay ni Catherine. So ang pagkatenga ng Elena, kasi isa sa mga proyekto ni Miss Catherine na talagang inaasahan ng tao pagkatapos po ng kanyang blockbuster movie hit na Hello Love Again with Mr. Alden Richards, ay inaasahan nila na may mga naka-line up na mga movie itong si Miss Catherine. Kasi ayon po sa kanyang management, si Catherine kasi one movie, one teleserye po siya, no, sa bawat taon. So since may teleserye siyang lalabas na Someone Someday with Mr. ito pong James Reid, no? So inaasahan natin na may movie siyang ilalabas ngayong taon. Pero tila baga meron pong pagkatenga dito kay Miss Catherine. Yun yung aalamin natin bakit. Isang malalim na pagsusuri ang ambisyong proyekto ni Catherine Bernardo. Noong taong 2023, naging malaking balita ang anunsyo ng pelikulang Elena 1944. Isang historical action drama na pinagbibida ng Asia phenomenal superstar na si Catherine Bernardo. Sa ilalim ng direksyon ng Olivia Lamasan, ang proyektong ito ay inaasahang magpapakita ng isang mas daring at palaban na Catherine. Gayunpaman, ngayong April 2026, bumungad sa publiko ang balitang nananatiling tenga o nakabinbin ang produksyon ng nasabing epic movie. Ang dahilan ng pagkaantala ayon sa ulat ng Abante Tonight, April 16, 2026, mismong ang kampo na Direk Olivia Lamasan ang nagkumpirma na hindi pa mausad ang proyekto dahil sa pangunahing aspeto. Number 1, magastos ang kanilang production na gagawin, which means yung kanilang budget constraint. Alam po natin na ang ABS-CBN ay nakakaranas po ng financial crisis sa ngayon, 'di ba? So bilang isang period movie na nakabase sa panahon ng pananakop ng Hapon noong 1944, nangangailangan ng Elena 1944 ng malaking pondo para sa production design, ang pagbuo mula ng itsura ng Maynila at ang mga probinsya noong World War II. So talagang medyo madugo yung kanilang yung kanilang production. Kaya naman pinag-usapan at parang napagdesisyon na ng ABS-CBN na i-cancel muna kasi nga medyo matataas yung demand para po dun sa kanilang pondo para sa nasabing movie. Costume, props at authentic na uniforme ng mga sundalo at kasuotan ng mga sibilyan or CGI or special effects para sa maiksen na labanan sa pagsabog dahil sa taas ng inflation at pagbabago ng prioridad ng mga film studios. Mahirap umanong bigyan ng green light ang isang pelikulang may ganitong kabigat na financial requirements, ano? Hindi kasi pwede na porkit uso na ngayon yung mga AI, porkit uso na yung mga green screen ngayon, green lights, hindi pwedeng dun sila babase kasi kailangan ang ABS-CBN pag gumawa kasi sila ng movie, talagang ginagawa nila tong mega napakaganda at hindi nila to parang dinadaya lang through editing, hindi talaga sila ganun, 'di ba? So dahil dito ay nagkaroon po ng, tapos number 2, dumanas pa sila ng pagkabuwag, no, ng Katniel, na isa rin sa mga nabanggit na dahilan ay naging paghihiwalay ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Noong unang ilatag ang proyekto, may mga usap-usapan na posibleng maging bahagi ang aktor sa plano ng produksyon, element at of awkwardness
sa kasalukuyang estado kung saan kapwa may kanya-kanya ng buhay si Catherine at si Daniel, at napapabalitang love life ang dalawa, nagkaroon ng komplikasyon sa casting at pagtatambal. Solo era ni Catherine. Mas pinagtutuunan ngayon ng pansin ng Star Cinema ang pagpapalakas ng imahe ni Catherine bilang isang global solo actress. Ang kwento ng Elena 1944. Bakit nga labis na inaabangan ang pelikulang ito? Number 1, yung karakter na gagampanan ni Catherine bilang isang comfort woman na kalaunan ay magiging bahagi ng mga gerilya. Sa pagpapakita ng women empowerment, katapangan at madilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, ang acting piece or tinuturing ito ni Catherine na isa sa pinakamahirap ngunit pinaka-challenging role sa kanyang buong karera na tila papantay o hihigit pa sa husay na ipinapakita sa A Very Good Girl or Hello Love Again 2024. So, according po sa news is talagang isa sa mga naging problema din ng ABS-CBN para po talagang ituloy yung mga project niya. Even daw kasi yung kanyang movie na A Very Good Girl, hindi naman talaga ganun pasabog yung kinita nun eh. So parang naging savior niya dito kasi pagkatapos ng hiwalayan nila ni Catherine at Daniel, doon po kasi parang Catherine Bernardo make or break, 'di ba? Tatangkilikin pa rin ba ng tao ang mga proyekto ni Miss Catherine kahit iba na yung kanyang kasama? Tatangkilikin pa rin ba ng tao kahit hindi niya nakasama si Daniel? At dahil dito, naging savior niya si Mr. Alden kasi nung pinagtambal silang dalawa, sumabog yung chemistry nila. So kaya po si Catherine still kino-considered as queen ng industriya dahil talagang pinatunayan niya doon po sa kanilang movie na kaya niya pong mag-excel, kaya niyang kumita ng bilyon through Mr. Alden Richards. Kaya nga po talagang kung tutuusin, dapat bigyan po ng part 2. Kung ayaw po talaga nilang ituloy ito pong movie na Elena dahil magastos, bakit hindi nila bigyan ng pagkakataon muli si Catherine at si Alden Richards na magsama sa isang pelikula? 'Di ba? Although may kanya-kanya na silang mga buhay ngayon na feeling natin wala na talagang ganap sa kanila, pero nananatili pa rin naman yung kanilang friendship relationship kasi 'di ba sabi nga nila, doon po sa kanilang dating mga ka-team ng Hello Love Goodbye, meron silang GC at doon sila nag-uusap at nagkukwentuhan. Kaya naman masasabi talaga natin na iniligtas ni Alden Richards si Catherine doon po sa issue na kinaharap niya that time kasi talagang very timing na pinatunayan nila or napatunayan ni Catherine through Alden Richards na kaya niya pong mag-akyat ng malaking pera pa rin, even hindi niya kasama si Daniel Padilla sa movie kasi napatunayan niya naman na nung una nung sa Hello Love Goodbye, 'di ba? Naging naging blockbuster at ang balita doon, pinatigil daw yung yun yung rumors parang ayaw po ng ABS-CBN na parang matabunan lahat ng mga movies, yung kinita ni Catherine at ni Daniel, parang hinahide nila yung totoong kinita talaga ng Hello Love Goodbye kasi parang syempre nasa era tayo ng Katniel at ayaw nila na parang Catherine at Alden Richards talaga yung mas mag-take off, 'di ba? Mas binibigyan nila ng malaking importansya yung samahan ng Katniel kasi yun yung sikat na love team, 'di ba? Pero dahil ngayon hindi na po nila mapigilan yun dahil wala naman na si Catherine at Mr. Daniel, kaya talagang inulat po nila yung totoo na kinita po ng nasabing movie, 'di ba? So I think is talagang malaking bahagi si Alden Richards din sa career ni Miss Catherine Bernardo. And karapat dapat lang talaga na tawagin na savior din si Alden sa buhay ni Catherine. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!